Magandang umaga po sa bawat isa. Ayan, sige po. Good morning po. Ayan, ilang saglit na lamang po, magsisimula na tayo sa ating pananalangin at pagsamba ngayong umaga. Kaya po, sige po, find your places po. Salamat. Hello, good morning. Yan, pagpalang umaga sa ating lahat. Okay, tayo po'y magsisimula na sa panalangin. Okay, let's pray. Dakilang Diyos sa masalangit, salamat Panginoon na kami muli nandito sa inyong harapan upang ihandog ang aming mga sarili sa inyo, Panginoon. Ang aming buhay, Panginoon, na kayo ang siyang dapat na mapagpala, Panginoon, sa umagang ito. Kaya salamat, Lord, sa hininga ng buhay na muli na binigay niyo po sa amin. Sa paggising pa lang namin, Panginoon, ay malaking pagpapala na para sa amin, Panginoon. Kaya dalangin namin, Lord, sa umagang ito, na kayo ay siyang aming mapapurihan, mapasalamatan, nang may kagalakan, Lord, sa aming mga puso, Panginoon. Hayaan niyo, Lord, na maipahayag namin ang aming mga buhay sa inyo. Bagamat sa mga oras na nagdaan kahapon, Panginoon, ay kami ay nagkulang sa inyo. Kung ano man, Lord, ang aming mga pagkukulang, ay humihingi po kami, Lord, ng kapatawaran, Panginoon. Nais namin sa umagang ito, Lord, na kayo ay siyang aming mapapurihan ng may malinis na puso at kaisipan, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord, sa pag-ibig ninyo, sa pagpapatawad ninyo, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na sa umagang ito ay may bigay namin ang aming best para sa inyo, Panginoon. Kaya sa umagang ding ito, Panginoon, patuloy po namin tinataas sa inyo ang aming mga pastor, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na kayo ang siyang patuloy na kumilos sa kanila, Panginoon. Tinataas namin sa inyo si Pastor Arnel sa kanyang pagbabahagi sa umagang ito, Panginoon, ng iyong salita. We ask for your anointing, Panginoon, your wisdom, your direction, Lord, na sa kanyang pagbabahagi ng iyong salita ay ito ay matanim, Panginoon, sa aming mga puso at kaisipan, Panginoon. Ganon din, Lord, tinataas po namin sa inyo ang kanyang kalusugan, Panginoon. Kung ano man, Lord, yung kanyang mga pangangailangan, Panginoon, sa physical, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na kayo ang siyang mag-provide, Panginoon. We ask for your healing, Panginoon, dahil medyo hindi maganda ang kanyang pakiramdam, Panginoon. Kaya salamat, Lord. Ganon din, Lord, we ask for your protection, Lord, sa kanyang family, Panginoon, sa kanyang asawa at mga anak, Panginoon, na kayo ang siyang magabay, Panginoon. Salamat, Lord, dahil doon ang inyong provision sa kanila, na sa kanilang mga pangangailangan, Panginoon, sa pang-araw-araw, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord. Ganon din, Lord, tinataas din namin sa inyo si Pastor Jimmy, Panginoon. Salamat, Lord, sa kagalingan na binigay niyo po sa kanya, sa wisdom, Panginoon, strength, Lord, at even, Lord, provision, Panginoon, sa kanila, Panginoon, even sa kanyang family, Panginoon. Dalangin namin, Lord, ang protection, Panginoon. Kaya Sister Florence, Panginoon, kay Ate Perry, maging kay Tintin, Panginoon, sa kanyang anak, Panginoon. Salamat, Lord, sa patuloy na provision nyo sa kanilang buhay, protection, Panginoon. At nagpapasalamat din kami, Panginoon, ay sila ay patuloy na kumikilos, gumagawa sa inyo, Panginoon, sa kalooban ninyo, Lord, na sila ay magamit nyo para sa iglesia nito, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon. Pero din, Lord, tinataas din namin sa inyo si Pastor Jesse. Dalangin namin, Lord, na kayo po ang siyang patuloy na gumabay sa kanya, bigay ng wisdom, direction, Lord, lalo na, Lord, sa kanyang pamumuno, Lord, sa iglesyang ito. Dalangin namin, Lord, na ikaw ang bigay sa kanya ng vision, Panginoon, kung ano pa yung dapat na gawin, Panginoon, para sa aming iglesia, Lord, para sa siyudad ng Olongapo, Panginoon. Salamat, Lord, dahil ginagamit niyo rin siya na bilang isang instrumento, Lord,
na kung gaano kayo kadakila, Panginoon, sa iglesyang ito, na nandoon ang inyong paggabay, Panginoon. Kaya patuloy po siyang gamitin sa mga iba't ibang pastor, Panginoon, para sa syudad ng Olonga po, Panginoon. Ganun din, Lord, ingatan niyo po si kanyang pamilya, Lord, si Margie, maging si Jenson, Lord. Bagamat magkakahiwalay sila, na andun naman ang inyong presensya, Lord, nakasama nila. Na patuloy po silang nagkakaisa, Lord, na nagko-communicate, Panginoon, sa ibang paraan, Panginoon, na ipaparating nila, Lord, yung kanilang mga ninanais sabihin, Panginoon. Kaya dalangin namin, Lord, ang patuloy na paggabay ninyo kay Sister Margie, Panginoon, sa kabila ng kanilang mga pinagdaanan, Panginoon. Nandun pa rin yung kanyang joy, Panginoon, na makasama, Lord, yung kanyang papa sa States, Panginoon. Kaya dalangin namin, Lord, na gamitin niyo po siya sa maikling panahon na pamamalagi niya doon, Panginoon. At bigyan niyo po sila ng kalakasan, Panginoon. And we ask for your provision din, Panginoon. Financially, Lord, kung ano man yung kanilang mga needs, Panginoon. Ganun din, Lord, si Jenson, patuloy din namin tinataas sa inyo. Salamat, Lord, sa panibagong pakikibaka ng kanyang buhay, Panginoon, bilang isang member sa Logos Hope, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na ingatan niyo po siya, at salamat sa desire niya na siya ay paggamit sa inyo, Panginoon. Kaya sa kanyang pagbalik dito, Lord, dalangin namin, Lord, na patuloy po siyang palaguin pa ng inyong mga salita, Panginoon. At salamat sa boldness, Panginoon, na ibibigay niyo po sa kanya na makapag-minister, Panginoon, sa paraan na kung ano man yung mga talent na meron siya, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord. Ganoon din, Lord, tinataas din namin sa inyo ang bawat pamilya dito sa aming iglesia, Panginoon. Lalo na, Lord, ang mga ama ng tahanan, Panginoon, na kung saan sila ang namumuno at bilang isang pastor ng kanilang tahanan, patuloy po silang inyong pagharian ng inyong mga salita, Panginoon, na maging isang instrumento sila, Lord, ng inyong mga salita, Panginoon, sa kanilang asawa at mga anak, Panginoon, na kayo ang siyang nagbibigay sa kanya ng kalakasan na pangalagaan ng kanyang pamilya, Panginoon. Kaya dalangin namin, Lord, ang inyong pag-iingat sa mga ama ng tahanan, Panginoon, na pagharian niyo po sila ng inyong pag-ibig, inyong salita, at higit sa lahat, Panginoon, ang pagtuturo ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord. Dalangin din namin, Lord, ang provision para sa kanilang mga pamilya, Panginoon. We ask for your spirit of love na patuloy na maghari, Lord, sa kanilang tahanan. Pour out your blessing din, Panginoon. Ganun din, Lord, gamitin niyo din ang kanilang tahanan bilang isang instrumento, Lord, na kayo ang siya naghahari, Panginoon. Na makita, Lord, ng kanilang mga kapitbahay kung anong klase na sila bilang isang pamilya na mayroong takot sa inyo, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa bawat pamilya na to. Ganun din, Lord, ingatan niyo ang kanilang mga mahal sa buhay, asawa at mga anak, Panginoon. Ang inyong protection ay lagi nandyan, Panginoon. Lalo na, Lord, sa kanilang mga anak, Panginoon, na minsan hindi nila nakikita kung nasaan at kung ano ang mga ginagawa. Pero nandyan kayo na patuloy na gumagabay at 24/7, Panginoon, na kayo ay nakatingin para sa kanila. Ang inyong pag-iingat, Panginoon. Kaya salamat, Lord, na alam po namin ang bawat pamilya na nandito, Panginoon, sa iglesyang ito ay kayo ang siyang naghahari at nagpapala, Panginoon. Kaya maraming salamat, Panginoon. Ganon din, Lord, patuloy din namin tinataas sa inyo yung nalalapit po namin annual picnic, Panginoon, sa November 28, Panginoon. Excited na po kami na ito'y maganap, na kami ay nagkakaisa, na nag-gather sa isang lugar. Kaya salamat, Lord, dahil sa ganitong paraan ay kami nakakapag-fellowship, nakakapag-salo-salo sa pagkain, nakakapag-gawa ng mga kasiyahan through games, Panginoon. Salamat at kasama namin ang mga bata, mga kabataan, na kami ay nag-gather sa isang lugar, Panginoon, na hindi lamang
kasama kayo, bagkus Lord, kami ay sama-sama na nagkakaroon ng strong relationship sa isa't isa, Panginoon. Kaya salamat, Lord, dahil sa ganitong paraan, Panginoon, ay nagkakaroon pa kami ng pagkakataon, Panginoon, to encourage one another, Panginoon. Kung ano man yung mga nais naming sabihin, Panginoon, sa mga kapatiran namin, Panginoon, to encourage one another, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord. Ganon din, Panginoon, tinataas din namin sa inyo yung mga taong magpapabaptize, Panginoon. Ngayon pa lamang, Lord, ay alam ko na excited na sila, Panginoon, sa darating na araw na yon, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa mga taong ito. Nakasama namin, Panginoon, na sila ay nakahanda na isuko at ibalik ang kanilang buhay sa inyo, Panginoon, bilang isang anak mo, Panginoon, bilang isang mananampalataya, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa mga taong ito na magpapabaptize sa water, Panginoon. Ngayon pa lamang, Lord, ay kami nagagalak na, Panginoon. Bagamat wala pa man, ay alam po namin na andun na yung excitement namin, Panginoon, sa isa't isa, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord. Dalangin din namin, Lord, ang provision ninyo, financially, Lord, sa maaring mga bayarin, Panginoon, para sa area ng aming pagdadausan, Panginoon. Ganun din, Lord, ihandaan nyo rin yung lugar na yon na maging maayos at walang pwedeng magawa ang kaaway, Panginoon, upang hadlangan ang event na to, Panginoon. We know, Lord, na nasaksihan na namin sa mahabang panahon na lahat ng aming mga events ay talagang successful dahil kasama namin kayo, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord. At sa umagang ito rin, Lord, kami ay patuloy na lalapit sa inyo. Lalo na, Lord, yung event na magaganap sa November 30, Panginoon, na kung saan, Lord, ay magagather ang lahat ng mga churches, Panginoon, na isisigaw namin sa siyudad ng Olongapo, Panginoon, na kami, na inyong mga anak ay nagkakaisa, Panginoon. Kaya dalangin namin, Lord, as an individual, Panginoon, na kami ay makigalak, makisama, Panginoon, sa panahon na ito, Panginoon, na sa buong lugar, Panginoon, ay magagather ang lahat ng mga Kristiyano sa isang lugar, Panginoon, ng bawat nasasakupan nilang lugar, Panginoon, na kami ay aawit, magpupuri sa inyo, Panginoon, na merong isang layunin na kayo lamang ang siyang itinataas, Panginoon, lalo na, Lord, sa aming bansa, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord, sa event na to, na kayo ang siyang aming mapapurihan, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Lord, hayaan nyo na patuloy kami magpuri, magpasalamat sa inyo, na may kagalakan, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord, sa umagang ito, na may balik namin sa inyo ang lahat ng kapurihan, Panginoon. Ito po ang aming panalangin, Panginoon, sa inyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan ko po ang bawat isa na tumayo. Sige po, tayo po tayo. Yan. Isang magandang umaga po sa bawat isa. Isa po sa pangako ng Panginoon ay ang pangako niya na hindi niya tayo iiwan at pababayaan. Kaya po, sa mga nangyayari sa personal natin na buhay, sa pamilya po natin at sa syudad natin, maging sa buong mundo, panghawakan po natin ang pangako na to ng Panginoon. Dahil po ang kasiyahan ng buhay ay tanging sa Kanya po natin matatagpuan. Kaya sambahin po natin siya. Amen. Tumawag sa Kanya, Siya ang kasagutan magpakailanman. Kay saya-saya
kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, O Jesus. Minsan po, awitan natin ang kay saya-saya ng buhay. Kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, O Jesus. Amen. Hinay nga po, Panginoon. Hinay nga po, Panginoon. Yung saya ng buhay ng kasama ka, Panginoon. Sige po, patuloy po nating damhin ang presensya ng Panginoon sa lugar na ito. Salamat, Panginoon. Salamat po na may panghahawakan po kami sa mga salita mo, sa mga pangako mo. Sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigay. Sa sakit at karamdaman, sa latay mo, Jesus, tangkin ang kagalingan. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Pagkalito at kaguluhan, sagot mo ay kapayapaan. Sa mundo ay kahirapan, yaman ko ay sa iyo natakbuhan. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan
sa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Jesus, ikaw ang salita ng buhay. Tanging ikaw ang nagbibigay kahulugan sa aking buhay. Salita mo, mahahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Nararanasan ko. Maraming salamat, Jesus. Salamat po na hindi ka nagbabago, Panginoon. Salamat po na may panghahawakan kami sa sinabi mo na hindi mo po kami pababayaan, Panginoon, o iiwan man, Panginoon. Marami pong salamat sa pangako na to, Panginoon. Aking Panginoon, walang katulad mo. Tanging ikaw lamang ang sasambahin ko. Pag-ibig mo'y wagas, hinding-hindi magwawakas. Ito'y nag-aalala at hindi kumukupas. Kahit noon hanggang ngayon, magpakailanman naroon, hinding-hindi magbabago. Buhay kong ito, ibibigay sa'yo. Ang panalangin ko ay ang presensya mo. Walang mahihiling kapag kasama ka. Ang kapayapaan laging nadarama. Kahit noon hanggang ngayon, magpakailanman naroon, hinding-hindi magbabago. Kahit noon hanggang ngayon, magpakailanman naroon, hinding-hindi magbabago. Salamat, Jesus.
lahat ay nasa'yo. Sapat sa buhay ko, salita mo ay nararanasan ko. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo. Sapat sa buhay ko, salita mo ay nararanasan ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo ay nararanasan ko. Nararanasan ko. Salamat, Jesus. Salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa katapatan mo, sa iyong salita, Panginoon, na mapanghahawakan namin, Panginoong Diyos. Tunay na walang kasing tulad mo. Ikaw ay mananatiling tapat magpakailanman, Panginoon. Panginoon, sinasamba ka namin, dinadakila ka namin. Ikaw ang aming Diyos, sa iyo nagmula ang aming buhay, ang aming lakas. Ikaw ang lahat-lahat sa amin, Panginoon. Panginoon, sa umagang ito, maghari ka sa aming puso't isipan. Narito kaming mga anak mo, Panginoon, nagtipon sa iyong pangalan, Panginoong Jesus. Dinadakila ka namin, niluluwalhati ka namin, Panginoon. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nabubuhay. Ikaw ang dahilan kung bakit kami humaharap sa buhay na ito, Panginoon. Ikaw ang kahulugan ng buhay, Panginoon. Panginoon, dalangin namin na patuloy ka naming makilala. Na patuloy naming hindi lamang marinig ang iyong salita, kundi maranasan, Panginoon. Sapagkat yan ang nais mo, Panginoon, na maranasan namin ang iyong mga pangako. Mga pangakong mapanghawakan namin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Pwede na po tayong maupo. Okay, so purihin ang Panginoong Diyos. Wala po tayong newcomers for today, so tawagin ko na po si Pastor Jimmy. Good morning po. Let us pray. Manalangin po tayo this morning. Father, we thank you for this morning. Salamat po, Panginoon, sa pagpapala mo sa amin. And we ask, Father, for the move of your Spirit sa aming buhay and sa aming syudad, Panginoon. But this morning, first of all, we pray for Paris, Panginoon, yung nangyari the other day. And we just pray, Father, that in all of this chaos, in all of this destruction, we pray that still, Panginoon, that your will be done. We pray, Father, for souls to be saved. We pray for salvation, Panginoon, in that nation, in the name of Jesus. Lord, that they would look to you, they would seek your face. Panginoon, we pray this for our nation as well, sa aming bansa. Maliban sa nananalangin po kami ng protection mo sa aming bansa, above this, we pray for salvation in this nation, Panginoon. Lord, we ask that souls would be saved sa aming bansa, Panginoon, in the name of Jesus. Pagkat nakikita namin, Panginoon, ng what is more important is life after this life. Things which are of eternal value, Panginoon. So this morning, pinapanalangin namin ang aming bansa, maging ang bansang France, Panginoon, and we just pour out your Spirit, Panginoon, in the name of Jesus.
We pray, Father, that people would find Jesus, Panginoon. Makilala kanila sa kabila ng mga pangyayaring ganito, Lord God. Especially the families that were affected, yung mga merong minamahal sa buhay na namatay, Panginoon, in the terrorist attacks. And we ask, Father God, that you would touch their hearts, Lord God. Salamat po, Panginoon. Lord, your word says to ask me for the nations. So this morning, kami po ay patuloy na nanalangin para sa mga bansa. Father, we lift up this city, Panginoon, and we pray, pour out your Spirit sa aming syudad. Ang yung mga kalapit lugar, Panginoon, gaya ng Zambales, ng Pampanga, Bataan area, and SPMA. Pour out your Spirit, we pray, Panginoon. Pinapanalangin po namin patuloy yung mga iba't ibang mga churches, mga ministries dito sa Olonga po, that napag-isahin mo po kami, Panginoon, and strengthen the relationships ng mga churches here in this city. Yung mga pastors, Panginoon, na magpag-isahin mo po kami. This morning, patuloy kaming nananalangin para kay Pastor Asban at sa kanyang family and sa kanilang pinagdadaanan, Panginoon. Kami po ay nagtitiwala sa iyo. And we thank you sa nababalitaan namin na good news. And we continue to stand with them. Lord, pour out your Spirit upon their lives, Panginoon. Even today, as Pastor Aspen ministers your word, we pray that he would be a source of encouragement sa kanyang flock, Panginoon. Father, we give you praise and we give you worship. Salamat po, Jesus. Mga kapatid, please join hands with somebody beside you and just start praying for one another. Pagpanalangin po natin ang bawat isa. Huwag po natin hayaan na lumipas ang araw na to that we're not able to pray for at least one person this morning. Lord, we pray for this local body, Panginoon, the Church of the Risen Christ, na patuloy mo kaming pag-isahin, Lord God. Bind us together as one. Father, we pray, Lord, na kami po ay magkaisa, hindi lamang just to be united, but magkaisa kami na maglingkod sa iyo, Panginoon. Father, we give you praise and we give you worship. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon this morning. Okay, for our announcements this morning, as always, yung ating pong mga mobile devices, please place on silent mode during the service. We broadcast our services on YouTube. And may additional po, just in case you don't know, we also broadcast live. Yung audio version of our services are broadcasted live every time we have a service. On our website, churchoftherisenchrist.net, yan makukuha mo yung mga links, also yung podcast natin. Now, if you find us on Facebook, Facebook is a good source of information, what is happening and what will take place. So please find us on Facebook and like that page. CRC on air, radyo natin, Subic 91.1 Hot FM. Every Sunday evening from 6 p.m. to 8 in the evening, yung ating pong morning service is broadcasted on that radio station. Sunday mornings, ang service natin 8 to 9:30 is our Tagalog service. 6 p.m. to 8 in the evening is our English service. For the month of November, kami po ay we're exchanging services. So today, Pastor Arnel will share tonight as well. Next Sunday, November 22, ako po mag-share in the morning and in the evening. This coming Wednesday, Pastor Jesse will be ministering during our Wednesday night service. So yan po, Wednesday from 7 p.m. to 8:30 in the evening. And we continue with the teachings and the life of Jesus Christ, yung ating Panginoon. Choir practice is on Thursday at 6:30 in the evening. So yung mga kasali po sa choir, please please come here on Thursday, 6:30 ng gabi. Also, our water baptism and picnic, yung pong pinag-pray ni Brother Louie kanina, is on November 28 at the WOW Swimming Pool SBMA.
Ito po ay mula alas 3 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. It will also be our water baptism, of course. So yung first part ng ating event will be worship, and then there will be a devotion word by Pastor Jesse, and then diretso na po sa water baptism. So we ask na yung mga magpapabaptize po to please be there on time so everything can start on time. Yan po ay sa November 28, that is a Saturday, and it will be a Happy Mask Festival. So ibig sabihin, there will be a contest on the best DIY mask. So hindi pwede yung bibili lang tayo ng maskara. You know, the best mask, yung hindi nakakatakot yung cute lang, yung mga festive baka naman puro mga horror yung pagdating natin doon. So it'll be a festive mask, puro happy, and the most creative mask will have a prize. So yan po ay November 28, and this 3 p.m. to 8 p.m. Now, as far as swimming is concerned, last year, naningil po sila ng 100 pesos per swimmer. This year, binabaan po nila yung presyo, 80 na lamang po. Pero yung entrance, walang bayad yung entrance. The church is paying for the use of the event. Kaya lang, palibasa, it's an Olympic swimming pool, pinangangalagaan nila. Hindi pwedeng 400 people magsiswimming kagaya ng ginagawa natin sa Brent. And alam nyo, pag alis natin doon, putik-putik po yung mga swimming pools. So hindi pwedeng ganun. So kaya they are trying to limit the use of the pool by charging. So that 80 pesos po, hindi yan pupunta sa church. That goes to the management of WOW. So please do bear with us. You know, syempre wala naman libre sa mundo. You know, you have to pay for every convenience that you have. So please bear with us. And just to explain the reason why bumalik po tayo sa WOW, the issue with Brent is the distance. We spend so much time hatid sundo ng mga tao, and the expense actually to bring people up and down from Brent, it's quite expensive. Kasi yung mga biyahe-biyahe. And then nangyayari, yung mga families na walang sasakyan, tapos malilate sila, hindi na lang sila pupunta kasi once na nakarating ka ron, hindi ka na makakabalik kung walang maghahatid sa inyo. Hindi ka mukha po sa WOW swimming pool, you know. At your own convenience, you could walk to the pool, leave, go back, leave, come back. Hindi malaking issue. So last year, we've noticed that we had a larger attendance last year, and you know, it's more convenient. The only inconvenience na nakikita namin po sa WOW swimming pool is the pool itself kasi hindi, you know, it's quite expensive kung buong pamilya mo mag-swimming. So please bear with us. The intention kasi of the activity is more to fellowship with one another. Really, hindi naman talaga yung swimming yung highlight of the event. The only reason why we need a swimming pool is because of the water baptism. So please bear with us. It's not a swimming party. It's more of a picnic and a time to enjoy one another's fellowship. Amen po. Thank you very much. Yan lamang po mga announcements for today. As always, after the service, kung nais nyo po magpapanalangin, meron po tayong mga prayer teams that they are available to pray for you right after the service. That's all of announcements this morning. Pastor Arnel. Thank you, Pastor Jimmy. Okay, paalala ulit yung mga magpapa-water baptize, hindi na kayo magbabayad ng 80 pesos for the swimming pool. Pero kung maliligo sila, then doon kayo magbabayad. Okay? So, maliwanag po yan. Okay. So, meron po tayong children ministry ngayong umaga. So, tawagan na natin yung ating mga anak, mga bata, ages 4 hanggang 12, of course. Dalhin po natin sila sa church. Huwag po natin silang iiwan sa bahay. And hayaan po natin silang makarinig din ng salita ng Diyos. Thank you, Lord. Okay, nais ko lang pasalamatan yung worship team natin for doing a great job. So, worship team, palakpakan natin sila. Alam nyo, nagpa-practice kami either Thursday or Friday night. And then Sunday morning, magra-rundown din sila. And ganoon din sa pagprepara ng kanta, sa pagpili ng kanta. And mapapansin nyo, yung mga song na kinakanta natin is
it help us na to worship God and ganun din sa pagtugtog. So, nakakatuwa, nakaka-encourage na meron tayong worship team na they're doing their job na para sa Panginoon. And ako, every time na sasamba tayo sa pamagitan ng pag-awit, talagang na-excite ako sapagkat napakasarap umawit sa Panginoon. Para natin siyang hinaharana. Amen? So, I'm so grateful na meron tayong worship team na katulad nito. And sa bawat member ng worship team, thank you so much. And you're doing a great job. And by the way nga pala, nakalimutan nating i-welcome back si Cathy Lucas. Yan, oo. Dumating siya nung last month pa, galing sa Palawan. Nagkaroon siya ng DTS doon. And welcome natin siya dahil siya rin ay part ng worship team. So, kasama natin siya. Okay. Okay, si Nanay ang pinakabatang member natin. Ay nag-birthday nung Wednesday, November 11. Palakpakan po natin si Nanay. And yung age niya po is 91. Okay, wow. So, still alive and kicking. Ika nga, malakas pa si Nanay. And so, Nay, salamat. Inspirasyon po kayo sa amin. Kapag kami nagsabi, tinatamad ako umattend ng church dahil masakit yung tuhod ko, alalahanin niyo si Nanay. 91 years old, wala makakapigil sa kanya sa pagpunta sa church. Tanungin niyo kung sa mga hindi nakakalam, saan nakatira si Nanay? Sa Subic pa po. Sa Subic pa po. Bumibiyahe palagi yan. Minsan, Sunday evening, Wednesday evening. So, inspirasyon sa atin si Nanay. Nay, salamat po. At kayo ay aming inspirasyon sa buhay namin. Amen? So, manalangin po tayo. Minsan pa, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa mga kaganapan sa aming buhay, sa buhay ng aming mga kapatiran, Panginoon. Totoo, Panginoon, may mga negatibo, pangit na mga bagay na nangyayari sa aming paligid at kuminsan sa aming sarili mismo, Panginoon. Pero nakakahigit ang kabutihan mo, ang kadakilaan mo, ang katapatan mo, Panginoon. Lord, nawa, i-magnify namin yung mga mabubuting bagay, yung mga salita mo na ipinangako mo sa amin, Panginoon. Sapagkat dito sa mundong ito ay meron kaming mga pagsubok, mga problemang daraanan, pero ang katotohanan, Panginoong Diyos, ikaw ay laging kasama namin, Panginoon. At maraming salamat po, Panginoon. Salamat po sa bawat isa na narito ngayong umaga, Panginoon. Salamat po sa iyong grasya, sa iyong biyaya na kami nakarating dito, Panginoon. Dahil kung wala ka, kung walang iyong grasya, kung walang iyong dakilang pag-ibig, Lord, hindi namin alam kung nasaan kami naroon. Salamat, Panginoong Diyos. Isa pong karangalan na dumako sa iyong tahanan, sa iyong presensya, Panginoon. At Panginoon, narito kami, Panginoon. Bukas ang aming puso't isipan, mangusap ka. Baguhin mo kami, Panginoon. Akayin mo kami sa tamang landas, Panginoon. Sapagkat ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming buhay. Ikaw ang dahilan kung bakit nabubuhay kami, Panginoong Diyos. Ikaw ang dahilan kung bakit kami bumabangon araw-araw, humaharap sa buhay. Dahil sa iyo, Panginoon. At sa mga pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen, amen. Purihin ang Panginoong Diyos. Yes, pinupuri natin ang Panginoon. 2 weeks ago, nag-share po ako patungkol sa bangka or yung boat. In Luke chapter 5, verses 1 to 11, tinalakay ko po doon patungkol sa kwento na si Jesus, he's having a good time sapagkat maraming kaluluwa ang lumalapit sa Kanya. Dinudumog siya at nauuhaw na marinig ang salita ng Diyos. At one time, nakaisip siya na sumakay sa isang bangka para doon sa bangka ay makapreach siya, doon siya mangaral. At yung mga tao, dahil yung bangka nasa dagat, ay hindi siya madudumog ng mga tao. At yun nga, nakakita siya ng 2 bangka at yung isa dito sa bangka na to ay pagmamay-ari ni Pedro. At nagkataon nung araw na yun, si Pedro ay nagkakaroon ng pangit na araw sapagkat doon sa kwento ay magdamag silang ng huli ng isda, pero 0 talaga. Wala silang huli kahit isa.
And he's having a bad day. Ibig sabihin, wala siyang may uwing pagkain, walang kita. Yung obligasyon niya, hindi niya matutugunan for that moment. And sabi ni Jesus, nakiusap si Jesus na, maaari ba akong sumakay dyan sa bangka mo? Maaari ko bang gamitin yan na intablado? And na-share ko sa inyo na yung bangka para kay Pedro ay yun yung kanyang buhay, yun yung kanyang security, yun yung kanyang pinagkukunan ng hanap buhay. Mahalaga kay Pedro yung bangka. At nagkataon na hindi natin maalis. Kuminsan, na kapag tayo ay sumasama ang araw, tapos bigla tayong lalapitan, pwede ko bang mahiram to? Kuminsan, mahirap gawin, di ba? Pero kay Pedro, nakita natin na nagparaya si Pedro. Pinagamit niya yung kanyang bangka kay Jesus. At sabi dun sa talata, nakapangaral ng salita ng Diyos si Jesus. In other words, nagpatuloy yung kanyang pangaral ng salita ng Diyos. And last week, sinabi ko sa inyo na yung aksyon ni Pedro ay nagpapahiwatig ng pananampalataya. Makikita natin na dun sa mga talata, sabi ni Pedro, dahil sa sinabi mo, gagawin ko. Katulad ng kinanta natin kanina, salita mo, panghawakan ko. Salita mo ay tapat at totoo. And yung action ni Pedro ay action ng pananampalataya. At sabi sa salita ng Diyos na ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. And obviously, si Pedro, narinig niya patungkol kay Jesus. Narinig niya mga salita ng Diyos. Dahil sa kanyang action, merong pananampalataya. Sabi niya kay Jesus, dahil sa sinabi mo, Guro, Panginoon, Hari, dahil sa sinabi mo. Kahit wala kaming nahuli, 0, pero dahil sa sinabi mo, ihulog ang lambat, ihuhulog ko. Tandaan niyo, si Pedro, siya ay patikang mangingisda. Alam niya kung kailan ihuhulog ang lambat, alam niya kung saan lugar, alam niya kung anong panahon. In other words, siya yung siya lang makapagsasabi kung kailan niya ihuhulog ang kanyang lambat. Pero itong taong ito, na isang anak ng isang karpintero, maring ngayon niya lamang narinig or narinig niya rin siguro patungkol kay Jesus. Pero nung nagsalita si Jesus, sabi ng Panginoon, pumalaot kayo at ihulog ang lambat para makahuli. Ang tugon ni Pedro, Panginoon, dahil sa sinabi mo, gagawin ko. At minsan meron tayong pride or meron tayong ego na, Lord, alam ko na itong ginagawa ko. Lord, nagawa ko na yan. 0 nga eh. Tapos bigla mo sasabihin, ihulog ko ulit. And then again, wala namang pruweba doon na sinabi ng Panginoong Jesus, ihulog mo ulit at marami kang mahuhuli. Ihulog mo ulit at makakabayad ka ng mga utang mo. Ihulog mo ulit at meron kang uuwing pagkain sa pamilya mo. Hindi naman sinabi ng Panginoon yun. Pero sinabi lang ng Panginoon, ihulog mo ang iyong lambat upang manghuli. And pinanghawakan yun ni Pedro, dahil sa salita mo, panghahawakan ko. Minsan, sad to say, panghahawakan pa natin ang salita ng tao kaysa sa salita ng Diyos. Kung minsan, panghahawakan pa natin yung ating karanasan, yung ating kaalaman, kaysa sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga, kahanga-hanga itong si Pedro. Sa kabila ng kanyang karanasan, mangingisda, matagal na siyang mangingisda. Tapos may nagsabi sa kanya, ihulog mo yung lambat para manghuli. So, nilunok niya yung kanyang pride, pinili niyang manampalataya sa salita ng Diyos. And mind you, again, puyat sila, pagod, pero siya ay nagsakripisyo. Sila ay nagsakripisyo. Hindi para maibsan yung kanilang kalagayan, hindi natin makikita doon, hindi dahil sa may blessing na naghihintay. The main reason kung bakit sumunod si Pedro ay dahil sa salita ng sinabi ni Jesus. At dapat ganun din po tayo sa ating buhay, sa ating pagsunod kay Jesus. Na hindi tayo after for the blessing. We're not after para umayos yung buhay namin dahil punong-puno na kami ng pasakit at pahirap. Yes, pangako ng Panginoon na tutulungan niya tayo. But nawa, wag yun na maging dahilan kung bakit sumusunod sa Panginoon. Wag yun na maging dahilan kung bakit tayo
gumagawa ng kabutihan. Sinusundan na natin ang Panginoon. Sumusunod tayo sa Panginoon dahil sa sinabi niya. Dahil siya ang Panginoon, siya ang hari, siya ang nakakaalam ng ating buhay. And after that, naranasan ni Pedro yung himala na minsan niya lang naranasan nung araw na yon. Yung kanyang masamang araw ay binago ng Panginoon. Dahil nulog niya ang lambat, sila'y nakahuli ng napakaraming isda. Sobra-sobra, napuno yung mga bangkang kasama nila. In other words, more than enough to share, di ba? And ganun ang pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. And then after that, in verse 8, and dito po ako magtatapos sa mga talatang ito. In Luke chapter 5, verse 8 to 11, nang makita iyon ni Simon Pedro, yung himala, yung pagkilos ng Panginoon, yung provision ni Lord, nung napagmasdan niya, nung nakita niya, sabi doon, nagpatira pa siya sa tuhod ni Jesus. Sinabi, Panginoon, lumayo ka sa akin sapagkat ako ay isang taong makasalanan. Sinabi na ito sapagkat siya ay namangha, gayon din ang kanyang kasamahan dahil sa napakaraming huli. In other words, nakita nila yung himala ng Panginoong Diyos. At sabi dito, nang makita yun ni Simeon Pedro, nagpatira pa siya. Sa ibang translation, siya'y lumuhod. Siya'y sumamba. Siya'y nagbigay galang. Siya'y kumilala kay Jesus. Sinabi niya, Panginoon, lumayo ka sa akin sapagkat ako'y taong isang makasalanan. Una, nasabi ni Pedro ito sapagkat siya'y namangha kay Jesus. Dati naririnig niya lamang ang salita ng Diyos, pero ito na-experience niya. Nabaguhin yung kanyang kalagayan. Pangit na kalagayan, binago ng Panginoon. So namangha siya kay Jesus. Siya'y humanga. At marahil sa isip ni Jesus, na itong taong ito si Jesus ay isang taong kinalulugdan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos lamang ang makakagawa nito. Nung panahon na yon, yung mga milagro, kaagad-agad sinasabi nila, tanging Diyos lamang ang makakagawa na yan. Kung wala ang Diyos sa Kanya, hindi magagawa ng tao yan. Pero itong si Jesus, siya isang taong kinalulugdan ng Diyos. Si Jesus ay isang taong banal, isang mabuting tao. Yan ang nakikita ni Pedro. Kaya sa isip niya, ang taong ito ay dapat sambahin, dapat igalang, dapat bigyan ng pansin sapagkat siya ay Panginoon. Now, dito tinawag niya ng Panginoon. Nung unang mga talata, sabi niya guro or master. But now, dito talaga, ito na talaga ang Panginoon. Ito, totoo, na hindi lamang siya guro, hindi lamang siya master, hindi lamang siya nangangaral ng salita ng Diyos, kundi Panginoon. Si Pedro ay nasa harapan ng isang taong matuwid. At alam nyo, hindi lamang niya nakita ang Panginoon. Gusto ko makita nyo ito din. Nakita niya ang kanyang sarili. Siya ay nasa harapan ng isang taong matuwid, Panginoon, at nakita niya ang kanyang sarili. Ano sabi doon? Makasalanan. Sabi natin, makasalanan. Makasalanan. Yan, ikaw at ako. Yan si Pedro. Alam niyo, sa harapan ng Diyos, kapag tayo ay nakipag-ugnayan, of course, makikita natin ang kadakilaan ng Diyos, pero dapat makita rin natin ang ating sarili na isang makasalanan, isang mahinang tao. At para sa Kanya, hindi maaaring magkaroon ng kaugnayan ng makasalanan at ang matuwid. Hindi dapat magkaroon ng kaugnayan. Katunayan, sa sobrang paggalang, pagsamba at paghanga ni Pedro, inilayo niya ang kanyang sarili. Nagpatira pa siya sa mga tuhod ni Jesus, sinabi niya, Panginoon, lumayo ka sa akin. Lumayo ka sa akin, Panginoon, sapagkat ikaw ay Diyos, ikaw ay banal, ako ay marumi, makasalanan. At kailanman hindi pwedeng magtagpo o magdikit ang mabuti at masama, ang makasalanan
at matuwid. Tama, di ba? Makikita natin yan sa salita ng Diyos. And si Pedro, alam na alam niya yan. Nung nakita niya, namangha siya sa milagro ng Panginoong Yesus, kaagad-agad, nagpatira pa siya, lumuhod. At sinabi, Panginoon, lumayo ka sa akin. Ikaw ay Diyos, ikaw ay banal, ako ay makasalanan. At yun talaga po ang itsura dapat ng isang Diyos na banal at isang taong makasalanan. Ang Diyos ay banal, makapangyarihan sa lahat. Sabi nga sa Bible, in the Old Testament, walang makakatayo sa harapan niya. In fact, walang makakita sa mukha ng Panginoon na hindi mabubuhay, kundi patay ka agad. Dahil sa kadakilaan, sa presensya ng Panginoong Diyos. And somehow, si Pedro, nung time na yon, alam na alam niya. Kilalang-kilala niya yung sarili niya. Sabihin natin si Pedro, mabuting mamamayan, naghahanap buhay bilang mangingisda. Marahil wala siyang inaatraso. Marahil mabuti siyang mamamayan nung panahon nila, nung lugar nila. Pero nung nakita niya si Jesus, Panginoon, lumayo ka sa akin. Kahanga-hanga ang pagtugon ni Pedro, naroon ang pagsamba, paggalang at banal na pagkatakot kay Jesus. Gusto kong makita po natin ito. Tayo kaya, isipin natin to. Ano ang ating damdamin o nararamdaman o nakikita kapag tayo nagkaroon ng tinatawag na encounter with God? O kaya bigla na lamang talagang naramdaman mo ang presensya ng Panginoon. Ganon rin ba kay Pedro? Na talagang luluhod ka, sasamba ka? O wala na yung tunay na pagsamba, paggalang at banal na pagkatakot sa Diyos? Ano ang ating nasasabi kapag nakita natin at naunawaan ang kanyang kadakilaan, kabanalan at kabutihan ng Diyos? You know, honestly, tulad ni Pedro, minsan ako pag damang-dama ko yung pag-ibig, yung kapangyarihan, yung kabanalan ng Diyos, ako to nangliliit ako, nahihiya ako. Minsan naiiyak ako at walang masabi. Dahil sa kabila ng karumihan, kahinaan natin ay pinili niya tayong mahalin, yakapin, tugunan yung ating mga pangailangan. At ginagawan tayo na mabuti ng Panginoong Diyos. And the more na nakikita ko yung kaluwalhatian ng Diyos, the more na nakikita ko yung kahinaan ko, karumihan ko, dahil sa kanyang presensya. Remember, Moses in Exodus chapter 3 verse 6. Si Moses, nung siya ay harapan sa Panginoong Diyos, sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalya sapagkat banal na dako ang kinakatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang ni Abraham, Isaac at Jacob. Ang tugon ni Moses, tinakpan ni Moses ang kanyang mukha pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. So narito ang isang eksena na makaharap ang Diyos ay si Moses, talagang takot na takot siya. Dahil yung kapangyarihan, yung kabanalan ng Diyos ay sobra-sobra. Na siyang tao na mahina at makasalanan ay talagang nangliliit. Ganon din si Isaiah chapter 6 verse 5. In Isaiah chapter 6 verse 5, ganon din, nung nagkaroon ng encounter si Isaiah sa Diyos, sabi niya, sinabi ko, kawawa ako, marumi ang aking labi at naninirahan ako sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Sabi niya, mapapahamak ako pagkat ako'y isang makasalanang nakakita kay Yahweh, ang makapangyarihang hari. So papansinin natin, isa yung kanilang damdamin, isa yung kanilang pananaw sa Diyos. Na ang Diyos ay banal, sila ay makasalanan, at nakita nila na hindi sila karapat-dapat, sabi ni Isaiah, kaawa-awa ako, mapapahamak ako. At yan ang kalagayan ng tao sa harapan ng Diyos. Dahil sa ating karumihan, kasalanan. And
ang nakikita ko dito, ganun kay Pedro, nung nakita niya yung ginawa ni Jesus, nagpatira pa siya at lumayo. Panginoon, lumayo ka sa akin. Ang nakikita ko dito ay tunay na pagsamba. Makikita ang tunay na paggalang, pagkilala sa Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Nang makita natin yung katauhan ng Diyos at yung katauhan natin. At itong bagay na to sa ating mga modernong mananampalataya, kung minsan nawawala na ang ating tunay na paggalang at pagsamba sa Diyos. Pastor, kala ba yung praise and worship o yung worship pagkanta? Pastor, kala ba yung pagtaas ng kamay? Pastor, kala ba yung pagbibigay? Yes. Yan ay bahagi ng pagsamba. Pero yung tayo'y humarap sa Diyos na buhay at tayo'y talagang magpapakita ng pagsamba sa pamagitan ng pagluhod, pagyuko, at makikita natin, Panginoon, hindi ako karapat-dapat. Hanga kami sa iyo. Minsan, sad to say, ito'y nawawala na sa modernong mga mananampalataya. Katulad mo at katulad ko. Katulad mo at katulad ko. Sad to say, ginagalang pa natin ang tao kaysa sa Diyos, di ba? Sabi ni Pastor Jesse nung last Sunday, yung about worship, na binibigay natin sa Panginoon, dapat hindi yung tira-tira o yung extra lamang, kundi yung the best. Sapagkat, subukan mo magbigay ng hindi the best sa mayor o sa may mga taong kilala. Di ba hindi mo ibibigay? Sa halip, ibibigay mo yung the best. At kuminsan kapag nakita mo tong taong matataas, ay talagang, di ba, yoko ka talaga, sir. At minsan ganun din tayo, syempre, we respect one another. Pero, what about sa Panginoong Diyos? Do we offer Him the best? Do we worship talaga siya? Or, minsan nawawala na po itong paggalang na ito. Okay? Ito po yung nilalabas ko sa part na ito. And sad to say, kung minsan, pakinggan nyo to, during prayer, during worship service, kung ano-ano ang naglalaro sa ating isipan, kung ano-ano ang ating kinakalikot, kung ano-ano ang ating ginagawa. Minsan hindi pa tapos yung service, iniisip na natin kung ano yung kakainin natin, kung ano yung pupuntahan natin, ano yung bibilhin natin. Hindi ba ang paggalang ay full attention? Hindi ba ang pagkilala sa Diyos ay talaga nasa Kanya lahat? Si Moses, si Isaiah, si Pedro, alam nila ang ibig sabihin na maharap sa Diyos. So yan ang naranasan ni Pedro. Panginoon, lumayo ka sa akin sapagkat ako'y isang taong makasalanan. Pero nung sabi ni Jesus, verse 9, ayan, verse 10. So remember, namangha si Pedro at yung kanyang mga kasama, namanghari ng mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan, na mga katuwang ni Simon Pedro. Sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot. Mula ngayon ay mamamalakaya ka na ng tao. Now, totoo na hindi pwede magkaroon ng kaugnayan ng matuwid at ang makasalanan. Subalit, ito yung good news. Dahil sa kabutihan ng Diyos at sa kanyang biyaya, gumawa siya ng paraan. Amen? Gumawa ng paraan ng Panginoong Diyos para ikaw at ako na makasalanan ay magkaroon ng kaugnayan sa Diyos na banal. Gumawa ng paraan ng Diyos na tayong mga makasalanan tulad ni Pedro, tulad ko at tulad mo ay magkaroon ng kaugnayan sa Kanya. Tugon ni Jesus, huwag kang matakot. Don't be afraid. Ibig sabihin, merong solusyon ng Panginoong Jesus. Yung paglayo ni Pedro, ibig sabihin, Pedro, hindi ka mananatiling malayo sa akin. Maaari kang lumapit sa akin. Maaari kitang tanggapin, Pedro. Sabi ni Jesus, mula ngayon, ikaw ay mamamalakaya na ng tao. Ibig sabihin, hindi lamang tinanggap ni Jesus si Pedro,
kundi siya pa ay makakasama ni Jesus sa kanyang gawain ang magdala ng kaluluwa sa Diyos. And that's the good news. Salamat sa Panginoon na yung naghahadlang ng kurtina mula sa Diyos na banal at tayong makasalanan, meron niyang hadlang. Itong hadlang na to ay pinawi upang tayong makasalanan ay makapasok doon sa dakong kabanal-banalan. Maranasan natin ang Diyos. Gumawa ng paraan na itong makasalanang tao ay mahugasan, malinis, upang siya'y maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos na banal. Tayo na makasalanan tulad ni Pedro ay makakalapit sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus na naglilinis sa ating mga kasalanan at ginagawa tayong matuwid sa kanyang harapan. So remember that na yes, makita natin ang ating karumihan, kasalanan, pero hindi tayo hihinto doon. Nais ng Diyos na makita natin yung kalagayan nating makasalanan, mahina, pero hindi po doon nagtatapos. Nais ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya. Sabi ni Jesus kay Pedro, huwag kang matakot. Para niyang sinabi, huwag kang matakot, gumawa ako ng paraan para ikaw ay makalapit sa akin. In Hebrews chapter 10, verse 19 to 22, basahin po natin to. Mga kapatid, yamang tayo nga ay mayroong katiyakan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, makakapasok na tayo sa kabanal-banalang dako. Napakaganda, di ba? Na tayong mga makasalanan, maaari tayong dumako, makapasok sa kabanal-banalan. Siya ay nagtatag ng isang bago at buhay na daan or paraan para sa atin sa pamamagitan ng tabing na kanyang katawan. The death of Jesus, yung kanyang katawan, ay inaalay para sa ating kalayaan. Verse 21, at mayroon tayong dakilang saserdote na namumuno sa bahay ng Diyos. And verse 22, tayo ay lumapit na may tapat na puso at lubos na pagtitiwala ng pananampalataya dahil winikisan na tayo ng Diyos sa ating mga puso upang malinis ang ating masamang budhi, gayon din hinugasan ng ating mga katawan ng dalisay na tubig. At yun po ang nangyayari sa bawat tao na kumikilala kay Jesus. Na kapag ginawa natin, Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling kong tagapagligtas. Sinusuko ko sa iyo ang buhay ko. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Ang ginagawa po, nililinis po tayo, pinapatawad po tayo. And therefore, inaanyayahan tayo lumapit sa Diyos kay Jesus. Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan at grasya dahil sa ginawa ni Jesus. Kaya sabi ni Jesus kay Pedro, huwag kang matakot. Yes, sa iyong kaisipan, imposible na ang makasalanang tao ay mapalapit sa Diyos. Pero sabi ni Jesus, huwag kang matakot. Merong paraan. Ako ang daan, sabi niya, ang buhay at katotohanan. Walang makakaparoon sama kundi sa pamamagitan ko. Kaya sabi ni Jesus, huwag kang matakot, Pedro. At ganoon din I believe ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Huwag tayong matakot na lumapit sa Kanya. Pastor, hindi mo kilala yung buhay ko. Pastor, hindi mo alam yung pinaggagawa ko. Yes, hindi ko alam at hindi ko aalamin. Pero alam na alam ng Diyos. At sabi niya, anak, lumapit ka sa akin. Ayusin natin to. Anak, maaari kitang kalugdan. At yung panghuli, in verse 11, sabi din sa Luke chapter 5, verse 11, pagkadaong nila ng mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. So after that, sabi ni Jesus, huwag kang matakot. Mula ngayon ay mamamalakaya ka na ng tao. Imagine, ngayon, kabahagi na ni Jesus si Pedro. At sinabi niya, mula ngayon ay mamamalakaya ka na ng tao. Dati si Jesus lamang ang nag-aakay ng mga tao. Pero ngayon, sinama niya na si Pedro. In verse 11, tugon nila Pedro, pagkadaong nila ng mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Mabigat po ito, mga salitang ito. Yung title ng message ko ngayon, iwanan ang bangka.
Di ba, Pastor, yung sabi mo yung bangka, yan yung mahalagang bagay sa buhay natin. Yan yung pinagkukunan natin ng buhay, ng lakas, and everything. At dati hinihiram lang lamang yan ni Jesus kay Pedro. At pinahiram ni Pedro. Ngayon, iwanan ng bangka. At dito maliwanag makikita natin na si Pedro at yung kanyang mga kasamahan, iniwanan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Mabigat tong mga salita, mabigat tong mga pangungusap na to. Ang tanong, paano nila ito nagawa? Kahanga-hanga talaga si Pedro at saka yung kanyang mga kasamahan. Iwanan ng bangka. Honestly, minsan mahirap iwanan ang ating bangka sapagkat ito, Lord, ito yung buhay ko, ito yung pinagkukunan ko ng lakas. At yung bangka, sabi ko sa inyo, it could be kayamanan, it could be material things, and it could be time, effort, gift na meron ka, tapos ibibigay mo para sa Panginoon. At yung panghuling sinabi ko minsan, pamilya pa. Pastor, sabi mo, iiwanan ng pamilya. May mga pagkakataon na iiwanan natin ang pamilya. At sila Pedro, sabi doon, iniwanan nila ang lahat. Sumunod kay Jesus. Paano nila nagawa ito? Well, makikita natin sa experience ni Pedro na natagpuan nila ang isang bagay na hindi may kukumpara sa anumang bagay kay Jesus. Karoon sila ng karanasan na kailanman hindi pwedeng ipagkumpara sa anumang bagay sa kanilang buhay. Ito ay nakakahigit sa lahat. Kung yung bangka mo, nagbibigay sa iyo ng buhay, pagkain at everything, itong karanasang ito, itong si Jesus, ay higit sa bagay na yan. Natagpuan nila ang isang bagay na walang maikukumpara. Natagpuan nila ang tunay na kayamanan, ang tunay na buhay, ang tunay na kahulugan ng kanilang pagkatao. Kaya nagawa nilang iwanan ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang challenge sa atin, magagawa mo bang iwanan ang isang bagay para kay Jesus? Nung 2 weeks ago, sabi ko, pwede mo bang ipahiram ang iyong bangka? And now, pwede mo bang iwanan ang iyong bangka? Mahirap masagot, di ba? At hindi dapat natin sagutin ng basta-basta na lamang. Sapagkat kung hindi natin naintindihan yung ating decision, maaari tayong magsisi o mapahamak. Pakinggan nyo, maaring hindi lahat ay tinawag na iwanan ang pamilya at maging misyonaryo o manggagawa ng Diyos. Maaring hindi lahat tatawagin. But listen, subalit tayong lahat ay hinahamon, tinatawag na iwanan ang alin, Pastor? Ang mga bagay na umaagaw, kumukuha ng ating attention, devotion, at pagsamba sa Diyos. Yan ang nais ng Diyos. Na iwanan natin yung mga umaagaw sa Panginoong Diyos sa buhay natin. And I don't care kung ano yan. And it could be family, it could be job, it could be something sa buhay mo. Na umaagaw sa attention mo sa Panginoon. Now again, wala namang masama sa mga bagay na yan. Pero dahil dyan kuminsan, nawawala yung attention natin sa Panginoon, yung devotion natin, yung pagsamba natin sa Panginoon. And I believe yun ang china-challenge sa atin ng Panginoon ngayon. Na unahin natin ang Diyos. Iwanan natin itong mga bagay na to. Minsan we have to say no sa mga bagay na to. Not necessarily iwawalang bahala na. Kundi sometimes papahindian mo yung mga pamilya, ang yung kaibigan, minsan ang yung sarili. Minsan yung time mo sa pag-Facebook, minsan yung time mo sa barkada, nauubos na yung panahon mo. You have to say no. Kailangan mong iwanan. Nakukuha nyo? So God is challenging us na iwanan yung bangka natin at sumunod kay Jesus.
Now, hindi ibig sabihin lagi tayo nandito sa church o kaya magpapastor tayo. Hindi lahat ay tinawag na ganun. But in our personal lives, may mga bagay na umaagaw sa atin sa Panginoon. At sabi ng Panginoon, pwede ko bang mahiram yan? Pwede ko bang kunin yan? Pwede bang iwanan mo yan? And dito sa kwento ni Pedro, napakalinaw. Nung naranasan nilang kapangyarihan ng kadakilaan ng Diyos, nakuha nilang iwanan ang lahat ng bagay. Amen? Panghuling tanong, Pastor, paano yung pamilya ni Pedro? Paano yung kanilang kabuhayan? Paano? Well, of course, God will take care of them. And may pangako ang Panginoong Diyos in Mark chapter 10, verse 29-30. Nais ko lang basahin ito sa pagtatapos. Sumagot si Jesus at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, may mga taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ama o ina o asawang babae o mga anak o mga bukid, mga ari-arian dahil sa akin at dahil sa Ebanghelyo. Verse 30, ang sino mang nag-iwan ng mga ito ay tatanggap ngayon sa panahong ito ng iisang daang ng gayon. Tatanggap sila ng mga bahay, mga kapatid na lalaki at babae, mga ina, mga anak at mga lupain. Tatanggapin niya ang mga ito na may pag-uusig. Ngunit sa darating na kapanahunan, siya ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Pangako ng Diyos na He will take care of us. Papaligiran ka pa rin ng maraming pamilya. Papaligiran ka pa rin ng mga taong susuporta sa iyo. Yung mga material na bagay na iniwan mo, God will make sure na ang paglilingkod mo sa Kanya ay masaya. Ay hindi ito pasakit or burden or Lord, iniwan kong lahat. Hindi po. Ang pangako ng Panginoong Diyos, He will take care of us. Amen? Panghawakan po natin yan. So, yung bangka po natin na isahiramin ng Panginoong Diyos. At minsan dumarating sa punto, sabi ng Panginoon, pwede bang iwanan mo yan pansamantala para sa akin for the sake of the gospel? Ang tanong ko ngayon, kaya ba nating iwanan ang ating mga bangka? I believe kaya nating gawin ito sa tulong niya at dahil nagkaroon tayo ng karanasan, nakita natin kung sino ang Diyos natin. Amen? Amen. I hope na-challenge kayo sa ating kwento sa nakaraang 3 linggo. And as we close today, remember na ang Panginoon, nais niya tayong akayin, nais niyang gumawa sa ating buhay, nais niyang ipakita na siya ang Panginoon, na kaya niyang baguhin ang iyong sitwasyon kapag kinilala natin siya bilang Diyos na makapangyarihan at patuloy natin siyang dadakilain sa sambahin. Nangako ang Panginoong Diyos na hindi niya tayo pababayaan. Amen? Yuko po tayong lahat, pikit natin ang ating mga mata. Inanyahan ko ang worship team to sing that song, Salita Mo, Panghahawakan Ko. Katulad ng sinabi ni Pedro, Jesus, sinabi mo. Jesus, sa mga salita mo, panghahawakan ko. Iuhulog ko ang lambat. Jesus, dahil sa sinabi mo, magtitiwala ako sa iyo. Hindi ako matatakot, hindi ako mag-aalala. Jesus, kayang-kaya mong baguhin ang aking sitwasyon. Tulungan mo akong manampalataya sa iyo. Tulungan mo akong sumunod. Baguhin mo kami, Panginoong Jesus. Mga kapatid, nawa ito ang ating mga panalangin. Na sa buhay na ito, siya ang ating Panginoon, siya ang ating sambahin, na kung sakaling may umaagaw ng ating attention, ng ating devotion, ng ating pagsamba sa Panginoon, naiiwan natin ito, katulad ni Pedro, sapagkat narito ang dakilang Diyos, banal na Diyos. Oo, ikaw at ako ay makasalanan, marumi tayo. At huwag naman nating isipin na kailanman hindi tayo papansinin o gagamitin ng Panginoong Diyos. Mga kapatid, gumawa ng paraan si Jesus. Ikaw ay maaaring lumapit sa Diyos. Panghawakan natin ang Kanyang salita. Tumayo po tayong lahat, awitin po natin ito na merong pananalig sa Panginoong Diyos. Sige, KG. Sa gitna ng kadiliman,
pagkalito at kaguluhan. Sagot mo ay kapayapaan. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Sa mundo ay kahirapan. Yaman mo ay sa'yo. Yaman ko ay sa'yo. Natagpuan, Panginoon. Natagpuan. Jesus, Salita mo, panghahawakan ko. oh Diyos. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo. Sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Jesus, ikaw ang salita ng buhay. At dahil ikaw, nagbibigay kahulugan. Ikaw ang nagbibigay kahulugan sa aking buhay. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo. Sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Kapatid, hindi ko alam kung anong dinadaanan mo sa buhay. Marahil meron kang mga issues, mga pagsubok na dinadaanan. Tulad ng inawit natin, panghawakan natin yung salita ng Panginoon. Marahil yung buhay mo magulo, you're having a bad day, a bad life, kayang baguhin ni Jesus kung tayo lamang ay magtitiwala, panghahawakan ng kanyang salita. May pag-asa. Marahil yung pamilya mo, marahil may mga kakilala kang kaibigan, mahal sa buhay na nangangailangan ng pagbabago. Kapatid, tumayo tayo para sa kanila. Sapagkat itong Jesus na ito, kailangan nilang maranasan. Itong Jesus na ito, ang tunay na kahulugan ng buhay. Panghawakan natin ang pangako ni Jesus. At para dito sa atin ngayon, kung ikaw may dinadaanan sa buhay, panghawakan mo ang salita ng Diyos. Si Jesus na Panginoon, makapangyarihan sa lahat. Banal at dakila. Walang imposible sa Kanya. Kapatid, paghariin mo si Jesus. At maging ikaw na nakakarinig ng aking tinig, ng aking boses. Saan ka man naroon, ang buhay mo ay may pag-asa, maaring mabago. Tanggapin mo si Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Nais Kanyang samahan sa iyong buhay. Kapatid, kung yan ang nais mo, si Jesus ay handang pumasok sa iyong buhay. Tanggapin mo siya sa pamagitan ng panalangin na sabi mo, Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon. Maghari ka sa aking puso't isipan. Mula sa araw na ito, ikaw na maghari sa aking buhay. Sinusuko ko sa iyo ang lahat-lahat, Panginoon. Dahil sa sinabi mo, ibibigay ko sa iyo ang aking buhay. Salamat, Panginoon. Kapatid, kung ginawa mo yan, tunay na si Jesus ay papasok sa iyong buhay, sasamahan ka niya. May mga pagsubok na darating pero kasama mo ang Panginoon. Aakayin ka niya sa tamang landas. Napakabuti ng Panginoong Diyos. Mga kapatid na narito, tanggapin niyo ang pagpapala ng Panginoong Diyos. Tanggapin niyo ang encouragement ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, gumagawa, nagbibigay ng pananampalataya. Tanggapin po natin na paglabas natin sa lugar na ito, dahil sa sinabi ng Panginoon,
gagawin ko. Panginoon, maraming salamat po muli. Mga kapatid, ihanda na po natin ang ating ikapo, ang ating handog sa Panginoon. Tanda ng pagsamba natin sa Kanya. Dahil sa sinabi ng Panginoon, gawin natin. At nangako ang salita ng Diyos, nangako ang Panginoong Yesus na hindi niya tayo pababayaan. Sa halip, idadagdag niya sa atin ang ating mga pangailangan. Panginoon, narito po ang iyong mga anak, handang magkaloob. Tanggapin mo po, Panginoong Diyos. Ito po ay nagmumula sa aming mga puso. Tanda ng aming pagsamba sa iyo. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Malaya po tayong lumapit at magbigay ng ating ikapo sa Panginoon. Kami mag-aalay sa'yo ng awitin. Ikaw lang ang karapat-dapat sambahin. Jesucristo nawa'y iyong ang tanggapin. Kami mag-aalay ng awitin. Amen. Before we end this morning, merong isang tao lumapit sa akin last week, member ng ibang church. Ang tanong niya sa akin, dahil alam niya na 29 years na ako nagpa-pastor, ang tanong niya, Pastor, mahirap ba maging pastor? Ang sagot ko sa kanya, hindi ko masasabi na mahirap. Hindi ko din sinasabi na walang problema. Pero sabi ko, hindi mahirap dahil laging sapat ang grasya ng Diyos. Amen? Laging sapat, tapat ang salita ng Diyos. Amen? So hindi mo masasabing mahirap ang buhay. Amen? May mga problema, pero hindi mahirap. Why? Kasi laging sapat ang grasya ng Diyos. Amen? And so praise the Lord. God is good. His word is faithful. Amen? Thank you, Lord. Lord, we thank you, Lord, for this morning. We thank you, Lord, for your word. We thank you, Lord, that you are faithful and your word is faithful, Lord God. And so, Lord, as we go out from this place, Lord God, hawak po namin ang salita mo, Lord God. Ang grasya mo, Lord God. And so, Father, Lord, sa aming mga pamilya, Lord, sa aming pagpasok sa mga trabaho, Lord God, sa school, Lord, sa aming pagharap sa mga problema at pagsubok, Lord God, hawak po namin ang salita mo, Lord God. We thank you, Lord God, that your grace is sufficient enough. And that we don't need more, anything more, Lord God, because we have you, Lord God. So as we go from this place, Lord God, use us, Lord God, na maging isang halimbawa, Lord God, ng salita mo. Use us, Lord God, to be a blessing wherever we go, in our homes, our schools, our offices, our workplaces, Lord God, in the streets, Lord God, wherever we go, whatever we do, Lord God. Use us, Lord God, na maging isang pagpapala, Lord God, sa syudad ng Olongapo, Lord God. We thank you, Father. All glory and all honor, Lord God. And this life of ours, Lord God, allow it to bring glory and honor to you, Lord God. This we pray in the name of Jesus, and everyone says, God bless Olongapo. Amen. Give God a clap of praise. Patuloy po natin sambahin ang Panginoon. Ay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo,
saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago.